at nagpunta sa gilid ng boulevard para makapag-usap saglit. Pero wala pong physical na nangyari or sakitan na nangyari. Grabe yan, sinusuyo. Ala. And yun na nga, ano, dahil lumayo yung dalawa, Oh. nauna si Biancy, sinundan ni Kalingap Edu para patuloy na suyuin. And then nakita nga daw nila na hinawakan ni Kalingap Edu siguro sa kamay or sa bewang, kagaya nung interpretation ng unang naglabas ng controversy, ay ano po, ano, para patuloy na paliwanagan. And wala silang nakita na pisikalan na kagaya po ng kinikwento ng mga anti-Kalingap. O so walang physical na nangyari. So talagang hinawakan lang sa bewang. Nahawakan lang siguro. Baka nahawakan lang, hindi ganito. Oh. Ni Eds. Pagkasakay namin, tama naman na nakasalubong namin pabalik si Tatay Biran kung saan nakapark yung motor. So, So, anong nangyari na sumunod ay sumakay na sila sa sasakyan ni Kalingap Edu. I do. And bumalik si Biran at pupuntahan nila yung motor kung saan nakapark po, ano? bumaba po si Eds sa sasakyan at hinahanap po si Biancy kung nasaan si Biancy. So, hindi po sumasagot ng tanong si Tatay Biran at humingi naman po ng sorry si Eds kay Tatay Biran. So, mandar pa rin po. Hindi pa rin po kami pinapansin. So, yun, no? Pagbalik ni Biran doon, ewan ko kung nasaan si Biancy, bakit hinahanap ni Kalingap Edu. Ewan ko, ba't hinahanap niya yan? Ewan ko! Ba't kasi hinahanap niya yan? Doon din nag-park. At itong si Biancy nga daw ay umupo sa motor. Sa motor nga ba? Or sa tricycle? Whatever. Si Eds po, sumunod po doon. At meron po kasi doon semento na barricade na pwedeng upuan. So, doon po siya sa umupo sa tapat ni Bian. So, gusto lang po naman din talagang iparamdam ni Eds kay Bian na kahit na anong mangyari, iwan ka man ng iba, ito pa rin siya, nagmamahal sa kanya at nagmamalasakit. At yung mga taong nandun ngayon na nakapalibot sa kanya, yun yung mga taong nagmamahal sa kanya. Yun po yung pinaparamdam ni Eds nung time na yun kay Bian. So nakikinig Nagmamahal. May nagmamahal na ba sa'yo? Kung wala'y ako na lang. Alam mo, mami, sa sponsor, wag mo na kasi sabihin nagmamahal. message kay Eds na sumunod. Ang hindi lang namin nasabi kay Eds na hindi namin siya naipaalam kila Biancy na pupunta. So, itong si Ma'am Lavi ay talagang inaamin niya na siya mismo ang kumontak kay Kalingap Edu para sumunod sa kung nasaan man po sila, ano. And aminado din siya na ang mali lang nila is hindi niya nasabi kay Biancy na pinasusunod nila doon si Kalingap Edu. So, tuloy natin. Dumating po si Eds, pumasok po, umupo sa lamesa kung saan kami nandun. Kinumusta ni Eds si Bian. At yun, nagkausap naman po sila. Pero pilit na kinukuha ni Biancy ang susi ng motor kay Tinay. So, yun na nga, ano, pagdating ni Kalingap Edu, guys, ay kinumusta naman daw niya si Biancy. At okay, Ano daw, naka-live daw si Birador. So, naka-live ba si Birador? Oh. Binura niya ata kasi nabash ata si Edu doon. Anong problema po kung naka-live si, kung naka-live si Birador? Piniplay ba niya? Maganda kasi dire-diretso, no? Ulitin nga natin to. Pero, teka lang po, Di kasi ako makaano eh. Sige, hayaan mo na. Wala, binura ni Birador yung upload niya. sumunod. Ang Hello, Riri. Sharo kay Riri. hindi lang namin nasabi kay Eds na hindi namin siya naipaalam kila Biancy na pupunta. Hindi niyo sinabi kay Edge na pupunta si Biancy. Ulitin natin, guys, puntahan nila, ano, sa, ano ba yan? Kamagong ba yun? So, tuloy po natin. Hinatid kami ng tricycle, sila ni Tinay nagmotor. So pagdating doon sa Kamagong, iniwan na kami ni Tatay para So, pagdating doon sa Kamagong, iniwan kayo ng tatay. Tapos, So, yun pala, no, hinatid sila ng tricycle and si Tinay naman ay nakamotor. So, yun. And doon, pagdating doon, ay iniwan na po sila, no? babalikan na lang kami niya pagkatapos kumain. So At babalikan na lang sila ng tatay ni Biancy pagkatapos daw nilang kumain. So, yan po na yung talagang plano po nila, ano. So, ito rin natin. pumasok kami sa loob ng kainan, umupo doon, nag-order, tapos ako po talaga ang nag-message kay Eds na sumunod. Ang hindi so ikaw ang nag-message kay Edge. Ibig sabihin, nauna kayo sa lugar, tapos minessage niyo si Edu na sumunod doon. Okay?
lang namin nasabi kay Ed na hindi namin siya naipaalam kila Biancy na pupunta. Hindi, teka lang ah. Hindi mo nasabi kay Edo na ano? Namin siya naipaalam kila Biancy na pupunta. Hindi mo napaalam siya kalabiansi na pupunta. So hindi mo napaalam siya, hindi mo nasabi kay Beyonce na pupunta si Edo. Tama? Oh. So, itong si Ma'am Love, Nandun pa naman, Sir teka, gagalangan, nanggigigil ako eh. Teka lang, nandun daw eh. Bakit kayo wala sa akin? Hinaid kaya ni Birador sa akin yon? Ikaw, Birador, hinaid mo sa akin ha? Teka lang, ba't di ko makita yon? Ba't di ko makita yung upload ni Birador? Teka lang, Birador ha? Ako, naguguluhan ako ha? Teka lang ha? Kaya lang po ako teka lang. Hindi ko kasi nandun daw, naka-upload kay Birador. Pero ba't di ko makita? Parang naka-block ata ako kay Birador ha? Ikaw, Birador ha? Ba't ako Teka lang po. Kasi maganda sana dire-diretso eh. Nahihirapan ako pang hindi dire-diretso eh. Teka lang hindi ko talaga makita. Wala eh. Nandun talaga. Birador pa talaga yung channel. Hindi ko talaga makita. Bakit ganun? Ano naman ako? Bakit ganun? Hindi ko makita yung channel ni Birador. Mambira to si Birador oh. Nakikita daw nila eh. Nahihirapan ako Teka. Ready to lead the future of AI and business? Teka lang Ba't di ko daw nakikita eh. Baka nakablock ako kay Birador. 2 channel ko. Pero hindi ko talaga nakikita eh. Wala. I-delete na. Wala na. Wala talaga. Wala na talaga, Carl Francis. Baka ibang channel yung sinasabi mo. Hindi ko nakikita eh. Wala talaga. Hindi ko nakikita, Carl Francis. Wala siya doon. Wala na siya. ay talagang inaamin niya na siya mismo ang kumontak kay Kalingap Edu para sumunod sa kung Hindi, nasaan. ang tanong ko dyan, alam ba ni Edu na nandun si Beyonce? Kasi sabi niya, hindi daw niya pinagpaalam kay Beyonce na susunod si Edu doon. Ang tanong ko naman, alam ba ni Edu na nandun si Beyonce? Yun ang tanong ko. Naman po sila and aminado din siya na ang mali lang nila is hindi niya nasabi kay Biancy na pinasusunod nila doon si Kalingap Edu. Hindi, ang tanong ko dyan, LU, ang tanong ko, alam ba ni Edu na nandun si Beyonce sa area na yon? Play natin. Dumating po si Ed, pumasok po, umupo sa lamesa kung saan kami nandun. Kinumusta ni Ed si Bian. At yun, nakausap So, ibig sabihin, alam ni Edu na nandun si Beyonce. So, pagdating ni Edu doon, kinausap niya si Beyonce? Ganon? pumasok po, umupo sa lamesa kung saan kami nandun. Kinumusta ni Ed si Bian. At yun, nagkausap naman po sila. Pero pilit na kinukuha ni Biancy ang susi ng motor kay Tinay. So, kinausap ni Edu itong si Beyonce. Tapos? So yun na nga, pagdating ni Kalingap Edu guys, ay kinumusta naman daw niya si Biancy at okay, nakapag-usap din naman sila. Pero pilit daw na kinukuha ni Biancy. Kasi ang dating, para sa akin, alam ni Edu na nandun si Beyonce sa lugar na yon. Ang hindi lang nakakaalam, si Beyonce. Kaya nga nung nagkinausap siya ni Edu, ang problema, si Beyonce kinukuha na yung susi. Parang gusto nang umalis. Yung susi ng motor ni kay Tinay. Siguro, hindi ko alam kung plano niyang umalis or what. Dahil siguro nabigla siya, So tuloy po natin to. kuha niya na yung susi, lumabas siya na masama ang loob sa nangyari. So, sumunod kami ni Ate Melissa. So ganun pala. So nakuha niya yung susi and then lumabas siya na masama ang loob. Kaya nila sinundan sa labas. Siyempre siguro ay ayaw nila na umalis si Biancy na magmumotor lang, Dahil wala na ngayong tatay niya. Hello, Ma'am Evelyn Noki. Hello, Ma'am. Shoutout. Sabi ni Wayne Karsten, alam ni Edu, si B ang hindi may alam. Pero hindi sinabi ng sponsor kay Edu, hindi alam ni B magkikita sila. So, alam ni Edu daw. So, hindi lang alam ni B. Okay? Umuwi na. Ma'am At babalikan Evelyn, na lang sila shout out. pagkatapos kumain. And that time naman, dumating na si Kalingap Edu. So yun nga guys, So, tuloy natin kung ano na nangyari nung sinundan nila sa labas si Biancy. Hindi po namin siya pinapayagan mag-drive kasi po, yung safety pa rin po ni Bian ang inisip namin. So, Yun. explain namin kung bakit namin nagawa yun, bakit nangyari yun. Sinabi po namin na gusto namin po talagang mapag-ayos po talaga sila na kahit hindi po para ibalik ang EDSI, hindi po para ibalik ang lab team, hindi po para ibalik kung ano man ang dapat ibalik. Ang tanging
gusto lang namin ay magkaayos silang dalawa. Yun lang po ang intention namin, wala nang iba. Magkaayos silang dalawa. So, ang intention lang talaga, magkaayos silang dalawa. Yun ang intention ng sponsor. Oh. So, ang sinasabi doon dito ni Ma'am Labi guys, ay nag-explain sila kay Biancy dahil basa-basa yung loob niya po na gusto lang talaga nilang magkaayos sila dalawa, yung ex-love team, pero hindi naman para magkabalikan pa ulit. So, kung sinasabing magkabalikan ulit, so alam din nila na nagkaroon ng relasyon yung dalawa. Kasi may salitang magkabalikan Di ba guys? Oo, hindi nang iniisip ko. Ang tanong ko kasi naguguluhan ako Kasi kung sinasabi ni kasi yun ang nakuha ni Batang Elio Iisipin mo, kung para magkabalikan, lumalabas, naging sila. Malayo yung sinasabi niya kay Sir Hambalos. Na ang dating, doon kasi lumalabas na sabi ni Hambalos, na sinasabi ni Edo doon kay Hambalos, wala siyang feeling para kay Beyonce. Love team. Ngayon, kung pakikinggan mo to, bakit gusto makipag-ayos? O magkabalikan? Ibig sabihin ba, ang sinasabi doon, magkabalikan dahil nagkaroon silang relasyon? Naguguluhan ako No? 'Di ba? Para sa akin kasi, bakit kailangan ayusin? Alam naman nilang medyo matindi yung nangyari kay Kuya Bal. 'Di ba? Bakit? Dapat humingi sila ng advice kay Kuya Bal bago nila ginawa to. Ewan ko naman sa mga sponsor na to. 'Di ba? Hindi kasi MU lang sila. Hindi kasi ang nangyayari, doon pag binalikan mo yung sinabi ni babalikan natin yung sinabi ni Hambalos Yung based ito sa interview niya kay Edu. So lumalabas kasi, kung pakikinggan mo yon, yung kay Hambalos, yung kay Hambalos todo, sinasabi niya doon na wala talagang pakiramdam. Walang naramdaman si Edu. Ngayon, kung ito pakikinggan mo yung video na to, may naramdaman. Pakinggan natin. Naman talaga kayong relasyon in real life. 'Di ba? Ganun po yung nangyayari. So, ang tingin ko dito, Biancy, siguro nag-expect ka lang ng masigit doon. Wala naman talaga kayong relasyon. Love team kayo sa pelikula, kayo yung nagpapakilig ng mga Girl, you expecting more. 'Di ba? Pardon to my words, takot yung bata Kaya talagang pinag-aralan ko yung body language, pati yung intonation ng pagsasalita ni Kalingap Edu. Tinititigan ko siya ng mata sa mata. 'Di ba? Nakita ko naman yung sinseridad doon sa kanyang sinasabi, kaya nung sabihin niya na nasita kayo ng pulis, doon ko na pagtanto na walang bastusan na nangyari. Siguro, ang nakita ko lang dito, girl, you expecting more. 'Di ba? Pardon to my words, but you expecting more. Nag-i-expect ka ng mas higit dun sa love team. Baka maaari din naman po friendship lang. Baka sinasabing wala talagang feelings. No? Kasi pag sinabi din ng MU sila, walang MU. Kahit MU wala kasi walang feelings si Edu sa kanya. So lumalabas, baka friendship lang yung gustong maayos. Baka ganun. Kasi nagugulan kasi talaga guys Dito kasi sinasabi, walang feelings. Pero maaari din naman na wala naman talagang feelings. Pakikipagkaibigan lang. Pero kasi may nauna ng usapan, di ba? Yung kay sa part 98 ba yun? Yung nagpunta sila Kalingap Rob sa bahay nila mismo. Kaya ang hirap manghula Yung sponsor ang kulit Boss Mars Yun nga, sponsor kasi dito. But saka bakit di sila nag-ask ng advice kay Kuya Bal? Pwede rin, ma'am, Boss Noli, no? Baka magkabalikan din yung friendship nila. Kulit ng sponsor, mag-sponsor sila, feeling nila pag-aari nilang tao. Kaya nilang dikta-dikta. Gaya ng ang ninang-ninang niya si Malu, lalong tumanda at pumahangit. Lalo kasing stress sila, mag-aamahan ko, no? Baka yung samahan. Tama ba? Baka samahan naman. Baka bagay sa bagay, baka samahan lang. Pero tuloy natin to. May salitang magkabalikan Di ba guys? So, yun nga. At yun lang naman daw ang intention ko nila na mapag-ayos. Yun lang daw. At hindi mapag-ayos sinabihan ng manyak yan Sinabihan ng manyak ka sa buong mundo. Ewan ko. pinano or walang plano na magkabalikan or pag-aduin nila, magkaroon ulit ng Baka friendship lang ang sinasabi nila. pagkakaunawaan yung dalawa. Okay?
So, Yun tuloy. po, nung napakalma namin si Bian, dumaan yung tricycle nila Tatay Biran at yun po, after po noon lumipat kami sa may tabing dagat, malapit, dahil doon po nakapark yung motor at saka yung sasakyan ni Ed. So doon po sa motor, doon po umupo si Bian. Ayan, yan, guys. Ito, pero medyo sablay na yung, yung version ng mga ibang Baka nga baka magkaayos. Kumbaga parang settle. No, baka kasi ako pwede rin naman sabihin natin na wala naman talagang relasyon, no? Maaring ganoon, maaring gusto lang pag-ayusin talaga. Magkabalikan yung dating friendship. Pwede naman ganoon Pwede naman po 'yun Sabi ni Maria Sato, wala naman sinasabi ng love team. Gusto lang magkaayos na ang lahat kasi nga ang gulo na. Wala man lang talagang love si Eds kay girl. So ganoon, no? Maaring nagkaayos lang ang gusto. 'Di ba? Pero kasi bakit kasi nakikipag-ayos pa kayo? Sinabi na nga ayaw. Di ba yun yung sinasabi nga ni Kuya Bal? Ba't kayo makikipag-ayos? Di ba? Kasi unang-una, meron ang kaso. May gusto nga ng kasuhan ni Kuya Bal Tapos, ba't ka makikipag-ayos? Di ba? Ba't ka makikipag-ayos? Anyway, papatanong lang po ako Huwag kayo magtampo sa akin. Ituloy natin to. gumawa ng reaction po, or naglabas ng reaction na una-una. So, ang nangyari pala, nung nasa labas na sila, ay dumating itong si Biran at lumipat sila ng pwesto doon sa tabing dagat. Doon nagpark yung tricycle and Yun nga po Ice, no? Sabi niya, kahit si Kuya Bal, nga, iniwasan na nila buong pamilya. Alam mo, yun nga di ba? Si Kuya Bal nga, umiiwas na Ewan ko. yung sasakyan ni Kalingap Edu, doon din nagpark. At itong si Viancy nga daw ay umupo sa motor nga ba or sa tricycle, whatever. Si Diba? Ed po, sumunod po doon at meron po kasi doon semento na barricade na pwedeng upuan. So doon po siya sa umupo sa tapat ni Bian. So gusto lang po naman din talagang iparamdam ni Eds kay Bian na kahit na anong mangyari, iwan ka man ng iba, ito pa rin siya, nagmamahal sa kanya at nagmamalasakit. At yung mga taong nandun ngayon na nakapalibot sa kanya, yun yung mga taong nagmamahal sa kanya. Yun po yung pinaparamdam ni Eds nung time na yun kay Bian. So nakikinig Nagmamahal. May nagmamahal na ba sa'yo? Kung wala'y ako na lang. Alam mo, mami, sa sponsor, wag mo na kasi sabihin nagmamahal. Kasi tuloy na, alam mo, natutot tayong dalawa Hindi, sasabihin ni Edu, andito lang ako, TQ, nagmamahal. Huwag nyo kasi lagyan ng ganun. Kaya tuloy, napapaisip yung iba. Ano ba to? Ano bang klase pagmamahal? Dapat sabihin mo, andito ba lang ako, Biancy, bilang kaibigan? Kaya tuloy, hindi mo maisip yung mga viewers, malito. Sir Marzano, ano ba talaga? May relasyon, wala. Hindi ko nga alam kasi yung sponsor sasabihin niya, yun daw ang gusto sabihin ni Edu. Nandito lang ako, TQ, na nagmamahal. Kung ano maiisip mo? Nagmamahal na ano? Nagmamahal na jowa o nagmamahal na kaibigan? Ang hirap Sabihin nyo na yung totoo. Huwag nyo sabihin nagmamahal. Sabihin nyo, Biancy, nandito ako para bilang kaibigan mo. Tsaka bakit ang dating kasi parang sinusuyo ni Edu. Parang sinusuyo ni Edu si Biancy. Ay nako, sakit sa puson. Ay grabe, nagmamahalan yung bilihin, Ma'am Len. Ang sakit sa ulo. Tama, Ma'am Frida Ballesteros. Yung sponsor na ang nagdesisyon sa naramdaman ni Edu, yun nga ang gulo kasi. Angelica Sahagum, basta ang para sa akin, paepal lang mga sponsor na yan, pakilamera. Di ba? Tutusin ang gulo Ano ba nagmamahal na ano? at yung mga taong nandun ngayon na nakapalibot sa kanya, yun yung mga taong nagmamahal sa kanya. Yun po yung pinaparamdam ni Eds nung time na yun kay Bian. Pinaparamdam ni Edu? Pinaparamdam ni Edu na nagmamahal yung mga taong nasa paligid niya? Nagmamahal yung sa paligid niya? Ibig sabihin, si Edu, ano niya? Nagmamahal din ba siya? Ayusin niyo kasi yung kwento ninyo. Na kahit na anong mangyari, iwan ka man ng iba, ito pa rin siya, nagmamahal sa kanya at nagmamalasakit. At yung mga taong nandun ngayon na nakapalibot sa kanya, yun yung mga taong nagmamahal. Kahit iwan siya ng iba, andito si Edu na nagmamahal sa kanya. Punyetang buhay yan. Kaibigan pa ba yan?
Kaibigan pa ba yan? Kaya tuloy masisira na ito yung Edbri eh. Dapat din na nagsalita. Pampagulo na naman kayo. Nako. Ito, pinareact sa akin to ah. It's kay Biana. Kahit na anong mangyari, iwan ka man ng iba, Oh. ito pa rin siya, nagmamahal Oh. sa kanya at nagmamalasakit. At yung mga taong nandun ngayon na nakapalibot sa kanya, Oh. yun yung mga taong nagmamahal sa kanya. Yun po Apatay. yung pinaparamdam ni Eds nung time na yun kay Bian. So nakikinig Lupit no, sinabihan ka ng yang pamangkin mo, manyak. Tapos ganun ang sasabihin. Sinabihan ka ng manyak yung tito mo, pinahiya sa tulpo. Ewan ko, di ko alam guys kung totoo sinasabi nito. Yung tito mo pinahiya sa buong mundo. Pinahiya. Tapos binibigyan mo ng lakas ng loob. Andito pa rin ako, nagmamahal. Pati nakasama ko, nandito sa paligid ko, nagmamahal sa'yo. Bira, sinabihan kang manyak. Bira naman, oh. Grabe, ano? So, gano'n naman Grabe pala. talaga! Grabe talaga. At nakaupo si Viancy doon Oh. sa motor or tricycle and sumunod naman si Kalingap Edo. Di ba may Oh. mga parang upuan doon Oh, sa tabing dagat, yung semento or pwede Oh. tawagin na barricade siguro. oh, Doon daw siya umupo oh, sa tapat ni oh. Viancy and yun, kinausap daw niya at ipinapaliwanag Bira, oh, di ba? Alam mo yon, Ma'am Wayne? Kahit idemanda ka ni Kuya Bal, nandito pa rin ako sa'yo, nagmamahal. Ano nagmamahal? Kaibigan ba? Jowa? Ano ba yan? na nga daw ni Kalingap Edo Oh. na kung sino yung nasa circle nila at that time, Oh. ay yun yung mga totoong nagmamalasakit daw Ah. sa kanya. So, ituloy ko natin. So, So, ibig sabihin, bira naman, no? Ano yung ay, naku, ang hirap nito. Ang hirap mag-comment. nakapagtaka lang kasi andun yung tricycle, andun din yung sasakyan ni Kalingap Edo. So, Oh. nasaan si Oh. Tatay Diran? Baka nandun din. naman po si Bian at many times na sumasagot po siya. So, meron lang pong nasabi si Eds na ikinagalit ni Bian, hindi niya nagustuhan. Kaya tumayo Oh, may sinabi si Edu. Ano yung sinabi ni Edu? Hello, Ate Lea Olga, shout out. siya papalayo sa motor. Naglakad siya papalayo. Oh. So, sinunod So, gano'n na nga daw, no? Kailangan sundan natin yung kwento, guys. At kailangan ma-relay ko kaagad sa inyo para mas maintindihan. So, yun nga, kinausap ni Kalingap Edo itong si Biancy. Paminsan-minsan daw, sumasagot naman. And meron daw isang hindi nagustuhan itong si Biancy sa mga nasabi ni Kalingap Edo. So, ang ginawa niya ay tumayo at naglakad palayo. So, tuloy natin. Dan at sinusuyo pa rin ni Eds na para Bakit sinusuyo? Kaloka! Ba't mo sinusuyo? May nagmamahal na ba sa'yo? Kung wala'y ako na lang, ibibigay lahat sa'yo. Biri mo, sinusuyo mo? Sinusuyo? Grabe ka na, ang gulo nito. Pambira, sinusuyo ni... Kasi ito guys huwag kayo agad maniwala dito ha. Ito ay based lang dito sa kwento ni sponsor. Nagugulat lang ako, bakit may suyuan? Akala ko ba? O sabihin na natin, inalis ko na nga. Sige, nagmamahal bilang kaibigan. Sabihin, nagmamahal bilang kaibigan. Bakit merong suyuan? Bakit merong suyuan? Hindi na, alam mo, pag sinusuyo mo, kaibigan pa ba yan? Wag ako guys nasa inyo kasi paniniwalaan nyo. Sinusuyo mo? Sinusuyo mo? Kung totoo to guys, wag agad kayo maniwala Kwento to ng sponsor Grabe sinusuyo mo? Lakad palayo. So, tuloy natin. Dan at sinusuyo pa rin ni Eds na para makapag-usap sila ni Nancy. At So, yun. Sinundan pala siya ni Kalingap Edo Oh, at patuloy na sinusuyo. Grabe pucha. talaga. Putang ina. Totoo ba to? Sinusuyo? Grabe. Sako. Sana walang haba ng hair Sinusuyo Ate Leo, Ma'am Elmira. Talag, totoo ba tong kwento mo? Sponsor? Grabe. Sinusuyo daw, guys. So,
Tuloy natin. Tapos na rin yung kaguluhan. Oh. Kaguluhan sa paligid. And nakita namin si Ez na hinawakan si Bian at nagpunta sa gilid ng boulevard para makapag-usap saglit. Pero wala pong physical na nangyari or sakitan na nangyari. And yun na nga, ano, dahil Di ako makamove on sa sinusuyo eh. Ulitin na sa sinusuyo. sinusuyo. Oh. Grabe talaga. Sinusuyo daw, guys. So, tuloy natin. Tapos na rin yung kaguluhan. Kaguluhan sa paligid. And nakita namin si Ez na hinawakan si Bian at nagpunta sa gilid ng boulevard para makapag-usap saglit. Pero wala pong physical na nangyari or sakitan na nangyari. And yun na nga, ano, dahil lumayo yung dalawa, nauna si Biancy, sinundan ni Kalingap Edu para patuloy na suyuin. And then nakita nga daw nila na hinawakan ni Kalingap Edu siguro sa kamay or sa bewang, kagaya nung interpretation ng unang naglabas ng controversy, ay ano pa, ano, para patuloy na paliwanagan. Kaya pala sabi ni Erwin, sweet daw. Sweet. Oh. So, Ito guys, AI lang po yan ha. Itong video na to ha. AI lang po ito ha. Hindi po yan totoo. AI gawa-gawa ko lang po yan. Oh, so anong nangyari? Parang hinawakan daw sa bewang. Oh, di ba? Oh, parang nagkaroon talaga ng suyuan. Eh, sabi naman ni Erwin, sweet daw. Oh. Kalingap Edu at patuloy na sinusuyo. Grabe talaga. Sinusuyo. Sinusuyo daw, guys. So, tuloy natin. Tapos na rin yung kaguluhan. Oh. Kaguluhan sa paligid. Oh. And nakita namin si Ez na hinawakan si Bian at nagpunta sa gilid ng boulevard para makapag-usap saglit. Pero wala pong physical na nangyari or sakitan na nangyari. Grabe yan, sinusuyo. Ala. And yun na nga, ano, dahil lumayo yung dalawa, nauna si Biancy, sinundan ni Kalingap Edu para patuloy na suyuin. And then nakita nga daw nila na hinawakan ni Kalingap Edu siguro sa kamay or sa bewang, kagaya nung interpretation ng unang naglabas ng controversy, Oh. ay ano pa, ano, para patuloy na paliwanagan. And wala silang nakita na pisikalan na kagaya po Oh. ng kinikwento ng mga anti-Kalingap. O so walang physical na nangyari. So talaga hinawakan lang sa bewang. Nahawakan lang siguro. Baka nahawakan lang, hindi ganito. Hindi na, siguro nahawakan lang sa bewang. Unang-una, yung magkikwento ng anti-Kalingap, wala naman po doon. Oh. Di ho ba? So, tuloy natin. So, take note, walang pisikalan. Ang makarating sila sa gitna ng kalsada at doon inaalalayan para itabi ni Ed si Biancy. Ay talaga naman, inalalayan talaga. Nag-alalayan pa? Naku, magkakaregla ako sa'yo, ate. Lintik naman, oh. Talaga, nagabulan sa gitna, tapos nag-alalay pa. Ano, lintik ka mukhang tatagusan ako, ah. Ano ba, ate? Tatagusan ako sa'yo. Totoo ba yan? Grabe to, ah. Kaya pala yung Erwin, sabi niya, sweet daw. Oh. Bian at nagpunta sa gilid ng boulevard para makapag-usap saglit. Oh, Pero tapos, wala pong physical na nangyari or sakitan na nangyari. walang physical na sakitan, pero may hawakan ng bewang. Oh. And yun na nga, ano, dahil lumayo yung dalawa, nauna si Biancy, sinundan ni Kalingap Edu para patuloy na suyuin. And then nakita nga daw nila na hinawakan ni Kalingap Edu siguro sa kamay or sa bewang, kagaya nung interpretation ng unang naglabas ng controversy, ay ano pa, ano, para patuloy na paliwanagan. So, and wala silang nakita na pisikalan na kagaya po ng kinikwento ng mga anti-Kalingap. Unang-una, yung nagkikwento ng anti-Kalingap, wala naman po doon. Di ho ba? So, tuloy natin. So, take Ibig sabihin, sweet sila, ganon. Oh. note, walang pisikalan. Ang makarating sila sa gitna ng kalsada at doon inaalalayan para itabi Talaga naman, inalayan pa sa gitna ng daan. Nagkaroon ng alalayan, pambihira. ni Ed si Biancy. So, And so, yon. Okay. So, nakarating daw sila sa gitna ng kalsada at doon hinalalayan ni Kalingap Edu para itabi si Biancy. So, ang kwento naman ni Ay, naku, yung tito mo, inaway-away na, sinusuyo mo pa yan, kung totoo man to. Ano ba yan? Ang hirap ng ganito. Sabi ni Maria Sato, marami ibig sabihin ng sinusuyo. Hindi ibig sabihin na mabalikan sila. Kaya si Eds lang ang makapagsa totoo dyan. Lawakan nyo naman ang isip ninyo. Hindi, ma'am, kasi alam nyo, ma'am. Pag sinabing sinusuyo, ano ba ibig sabihin ng sinusuyo? Hindi ba, alam mo, ganito lang po yan, ano? Kasi ginagamit niya ng word, sinusuyo. Ano ba ibig sabihin ng sinusuyo? Di ba? Hindi naman sinasabi niya kasi hindi daw ibig sabihin ng sinusuyo. Wala kami sinasabi magbabalikan, ma'am. No? Sabihin na natin, hindi magbabalikan.
Pero alam niyo na ma'am, alam mo ba yung word na sinusuyo? Hoy, sige na, kumain ka na. Sige ka, magugutom ka, papangit ka niyan. Di ba? Alam mo yung sinusuyo? Pag sinabi yung sinusuyo, pwede naman, alam mo dapat kasi, yung word kasi ni ate ang problema rito eh. Pag sinabi yung sinusuyo, may pagkaano yun eh, may pagkalambing yun eh. Di ba? Suyo, sige naman. Sige na, sagutin mo na ako. Mahal naman kita eh, di ba? Kaya anak mo maliit, sinusuyo mo. Sige na anak, uminom ka na ng gamot. Magkakasakit ka lalo. Sige na, dito masarap to para gumaling ka na agad. May lambing na kasama, may lambing dun eh. May kasamang ano yun eh. Di ba? Pag alam niyo yung word na sinusuyo, pero wala kami sinasabi magkakabalikan sila. Pero kasi tapos inalalayan pa daw sa gitna ng daan. Yung mga word ni ate, still, wag kayo agad maniniwala sa kinukwento. No? Nag-react lang po tayo, okay? Pero kasi pag sinabi sinusuyo, iba pa ang dating sa amin noon. Kaya sino naman tangang sinusuyo, wala lang. Ano ginagawa? Sinusuyo ko. Sino ba yan? Shota ko, ang paalam mo. Oh, gano'n lang naman yun eh. Oh. Si Erwin is hinawakan sa bewang Oo. at para alalayan si Biancy, Oo. itabi sa alsada kasi may padaan na sasakyan. So, hindi naglalayo. Hindi So, tumutugma yung kwento ni Erwin. So, ang nangyayari pala, sinundan niya si Biancy, parang inalis lang naman sa gitna kasi baka masagasaan. And then, kinukwento nga ni Manas, na pag ni Lola Crispy, kapag nandun dito siya binitawan, magpapasagasa siya. Baka ganun yung nangyari. Ewan ko kwento ni Hayat Zamora yon ni Lola Crispy. Baka nga naman inalalayan lang para pataboy dun sa gitandaan kasi baka masagasaan. No? Kasi sabi sa gitandaan, inalalayan daw eh. Oh. po ba? Kumbaga, merong similarity. So, tuloy. Wala pong harassment na nangyari. So walang harassment. O tumali tong video ko. O di ko napapakita to AI lang po yan O, so walang harassment. O tuloy natin. Walang harassment Okay. na nangyari. Walang harassment pero merong suyuan. Okay, walang harassment pero may suyuan. Based dito kay ate. Okay. Kagaya ng sinasabi po Oh. ng anti-kalingap. No? Oh. So, yan. So, sa dulo ng paglalakad nila, Oh. andun sila Tatay Biran. So, dun po, sumakay po si Biancy, tricycle. And sa dulo ng paglalakad nila ay andun si Tatay Biran daw. At doon na sumakay si Biancy ng tricycle. So, ibig sabihin talaga, Oh. magkasama yung dalawa hanggang makarating sila sa tricycle po, ano. So asan na kaya yung parang gustong sampalin na sinasabi ng mga anti-kalingap na pinalalabas nila na gustong sampalin daw ng tatay ni Biancy. Kung si Kalingap Edo, wait natin, baka nga may Hindi, ang sinasabing gusto sampalin, hindi si Edu. Parang yun nasa loob ng sasakyan ang gusto sampalin. kwento na gano'n. So tuloy natin. Bumalik po sila Tatay Biran sa kinatatayuan namin kung saan nakaparking motor. Pero hindi po nakita yung susi kasi uuwi na rin po sa ano nila. Nagalit po si Tatay Biran sa amin at kumaripas na ng andar. Tapos po kami Ano daw? Wait lang guys okay. So balikan natin yun. Hindi ko masyadong na-gets. sa kinatatayuan namin kung saan nakaparking motor. Pero hindi po So ang nangyari daw, sumakay si Biancy sa tricycle, tapos bumalik sila kung saan nakapark yung motor. No? Kung saan nakapark yung motor. So, nakita yung susi kasi uuwi na rin po sa ano nila. at ibig sabihin, yung motor pala na yon ay yun din yung motor na pag-aari ni na Biancy. Siguro yung binigyan ni Kuya Balco, no? At hinahanap yung susi para iuwi nila, isabay na nila sana sa pag-uwi din. Bumalik po si Tatay Biran sa amin at kumaripas na ng andar. Tapos po kami po nila Ate Melissa sumakay na sa sasakyan ni Ez. Wait nga guys, ulitin pa natin konti. Nalilito na rin siya Nakaparking motor. Pero hindi po nakita yung susi kasi Ganito kasi yon. Kung sumakay si Bian, 'di ba? Nung papunta sila diyan, nakasakay sila sa motor, sa tricycle. Tapos si Tinay nakasakay sa motor. So dalawang motor yung gamit. Isang single, isang sidecar. Yun yung sidecar, yun yung motor nila Beyonce. Doon nakasakay yung sponsor. Nung dumating din sila sa Camagong, iniwanan sila ni Tatay Biran. Okay? Tapos pagdating dun sa Camagong, iniwan sila, umalis yun si Tatay Biran, pumunta sa bahay. Habang bumibiyahe si Tatay Biran papunta sa bahay nila, dumatsabay namang minessage niya si Edu na sumama doon, na sumunod. Ang problema, hindi niya sinabi kay Biancy na pupunta doon si Edu. Ngayon, nung pagpunta naman ni Edu nung pagpunta ni Edu sa Camagong,
nag-usap, nakita niya si Beyonce, nag-usap sila. Kaso, nung nag-usap, gustong kunin na gusto nang kunin ni Beyonce yung susi. Inahalap ni susi, aalis siya. Ngayon, habang gustong umalis ni Beyonce, naglakad silang dalawa. Sinundan naman to ni Edu. Ade, tama, no? Nag-usap sila ni Edu, gustong kunin ni Beyonce yung susi. Ngayon, si Beyonce naman umalis, naglakad. Ngayon, habang naglakad naman si Beyonce, sinundan naman siya ni Edu, kung saan daw sinusuyo. Sige na, tapos, hanggang sa mapunta naman doon sa gitnang daan. Ngayon, dun makikita ang sinasabi ni sponsor na inalalayan daw, sinusuyo pa rin. Tapos sinawakan sa bewang kasi nga para daw iwasan sa gitna ng daan. And then later on, doon sa dulo, then siguro pa bumalik na yung tatay kasi nagduda na sila. Baka ano nangyari, ba't ang tagal? Pumunta yung tatay doon. Pagpunta ng tatay doon, sakto, doon papunta si Beyonce. Doon sumakay si Beyonce, doon sa tricycle nila. At ito naman si Tatay Biran, pinatakbo na mabilis yung motor. Tapos, so ngayon, si Tinay doon sa isang motor. Tapos sila sponsor, yung dalawang sponsor, kaya doon na sumakay, ganon. Ganon yon. Uuwi na rin po sa nila. Nagalit po si Tatay Biran sa amin at pumaripos na ng andar. Tapos po, So yun, sorry. Ngayon ko lang na So nung pagbalik ni na Biran, doon sa tapat ni na sponsor, ay parang galit. Galit And na. kumaripas na ng pag-alis. So Galit nga nagmumotor kami po nila Ate Melissa sumakay sa sasakyan ni Ez. Pagkasakay namin, tama naman na nakasalubong namin pabalik si Tatay Biran kung saan nakapark yung motor. So, anong nangyari na sumunod ay sumakay na sila sa sasakyan ni Kalingap Edu. And bumalik si Biran at pupuntahan nila yung motor kung saan nakapark po. Bumaba po si Eds sa sasakyan at hinahanap po si Beyonce kung nasaan si Beyonce. So, hindi po sumasagot ng time na yun si Tatay Biran at humingi naman po ng sorry si Eds kay Tatay Biran. So, mandar pa rin po. Hindi pa rin po kami pinapansin. So yun pagbalik ni Biran doon, ewan ko kung nasaan si Beyonce, bakit hinahanap ni Kalingap Edu? Ewan ko, ba't hinahanap niya yan? Ewan ko, ba't kasi hinahanap niya yan? Ano ba? Ba't mo kasi hinahanap Ayaw na nga ba't mo pinupunta kasi? Ba't mo kasi hinahanap, ayaw na nga Sabi na ayaw Ikaw naman sinusuyo-suyo mo pa. Sabi ng sponsor. Tatay Biran at humingi naman po ng sorry si Eds kay Tatay Biran. Mandar pa rin po. Hindi pa rin po kami pinapansin. So yun pagbalik ni Biran doon, ewan ko kung nasaan si Beyonce, bakit hinahanap ni Kalingap Edu? Yun nga yung tanong ko ba't niya hinahanap? Gigil ako dyan, ba't niya hinahanap yung Beyonce? Yung nga ang tanong ko, ba't niya hinahanap si Beyonce? Pinuhi mo, nilalayuan ka na, hinahabol mo pa rin, ba't niya hinahanap? Akala ko ba, kaawa niya yan? Akala ko ba walang feelings? Ba't mo hinahabol? Kung wala kang feelings, kung hindi yan importante sa'yo. Kung hindi yan importante sa'yo, ba't mo hinahabol? Kung wala ka palang nararamdaman sa kanya, ba't mo hinahabol? Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Muling pagbigyan. Baka ganon. Ba't mo kasi hinahabol kung wala naman pala kayo? Di ba walang tayo. Ba't mo kayo hinahabol? Ba't mo kayo hinahanap? Kung walang kayo, kung magkaibigan lang tayo, ba't mo kayo hinahanap? Ano ko sa buhay mo? Ano ko sa buhay mo, Edu? Baka ganun yung drama, di ba? Ba't mo kayo hinahabol? Di ba sabi ko sa'yo, ayoko na sa'yo? Hindi, magpapaliwanag ako sa'yo. Hindi, nasaktan na ako, Edu Hindi mo ko pinaglaban. Nanatili ka tahimik. Paano kita mapapatawad? Hindi mo naman kaya magsalita. Aminin mo na kasi na mahal mo ako. Kasi nga, hindi pa pwede. Pag inamin ko, baka awayin ako kung mababash ako. Hindi, bahala ka sa buhay mo. Teka.
Drama lang po yun ah. Hindi po yun totoo. Acting ko lang yun. Kasi ako nalilito, totoo lang guys, nalilito na ako. Nalilito talaga ako dito sa totoo lang. Hindi ko po, still, hindi natin alam kung totoo itong kinukwento ng sponsor. Hindi ko alam talaga kung totoo itong sponsor na to. Kinukwento niya. Kasi alam niyo guys, makakapagdalawang isip to kung totoo man to. Biro mo, hinahabol mo, sinusuyo mo. Di ba? Ang hirap nun. O ano lang yon, script ko lang po yon. Pero kasi parang gano'n yung nangyari sa, gano'n kasi yung nakikita ko eh. Bakit parang ay nako, ewan! Part 1, no? Po, bumaba po si Eds sa sasakyan at hinahanap po si Biancy. Oo nga, di ba? Sabi ni John, sinabi niya yan dun sa interview kay Preda eh. Mahalaga nga ni sabi niya dati sa last vlog, di ba? Tsaka ano daw eh, ay nako, basta panoorin niyo na lang yung kay Sir Olives na na interview with Preda. Matindi dun. Ano masabi mo, Boss Richard? Kaya mag-comment nga kayo, nahirapan na ako. Tulungan niyo naman ako dito, nood kayo ng nood eh. Nahirapan ako sa inyo, mga visit. Sige, kayo mag-comment bilis. Parang di naman ako may kasalanan naman na ito. Kaya ano sabi mo, Boss Richard? Basta sabi ni Kuya Bal, wala na siyang pakailam dyan, doon na daw siya sa bagong Edri na. Di ba? Yun. Sabi ni Wayne, kasi kung aamin ni Edo naman niya si Bin, mawawalan siya ng viewer. Alam ang mga Lona Perez, Miss Tin, para sa akin Kuya Mars, hindi magsalita si Edo dahil may lalong mababash at lalong malalala ang nangyari. Hintay lang niyang mamatay ang issue. Pwede, oo. Dako. Grashi, sana all mabait Edo, wag sobrahan. Ano ba Ma'am Sapia Jamang? Hindi yan totoo. Gawa-gawa nila yan para hindi matuloy ang Edbrin. Nako. Hay nako. Sabi ni sponsor, ginagawa daw nila hindi daw para dahil tutol sila sa Edbrin. Hindi naman daw eh. Oo, naniniwala sa mga sinasabi mo nilang sponsor. Ay, ang hirap na ito. Iba ang buok ang bibig sa gawa ni Edu. But still guys, wag agad kayo maniwala, ha? Wag agad kayo maniwala, ha? Wag kayo agad maniniwala. Kung nasaan si Biancy. So, hindi po sumasagot ng time na yun si Tatay Biran at humingi naman po ng sorry si Eds kay Tatay Biran. So, mandar pa rin po. Hindi pa rin po kami pinapansin. So yun, no? Pagbalik ni Biran doon, ewan ko kung nasaan si Biancy, bakit hinahanap ni Kalingap Edu si Biancy, no? Ang pagkakaalam po natin ay kanina sumakay na si Biancy and gayon ay hinanap ni Kalingap Hindi, Edu. baka kasi nung pagsakay sa tricycle, inatid niya na malayo tapos diyan ka muna, baba ka muna dito. Babalikan kita. Pupunta ko lang yung motor. Baka ganoon, baka iniwan niya si Biancy sa isang lugar. So kay Biran, si Biancy para siyempre mag-usap-usap sana sila. Pero parang galit. Sabi nila Gam na basher, naku Edu, ayaw na nga sa'yo kasi may kapeste na siya. Pero hinahanap mo pa, kaloko ka talaga. Sabi ni Evangeline Garcia, yung wording ng sponsor mali, yun ang ginagamit yung words, exaggerated yan malamang. Yun po, yan din yung ko eh. Bakit siya gumagamit ng mga ganong words? Parang ako exaggeration. Parang lumalabas, napaka-sweet. Alam mo yun, kwento ni Manas, horror, na may kasamang action. Kay Erwin, napaka-sweet. Dito naman, napaka-sweet din talaga. Di ba pag yung kwento niya, pag ikaw nakakarinig, may suyuan, may hinawakan sa bewang, wala namang pisikalan. Tapos nag-usap naman sila. Di ba tapos sinasabi niyang pinapakita ni Edu na mahal niya si Biancy. Pero hindi niya pinaliwanag, anong mahal, anong klaseng pagmamahal, bilang kaibigan, ganon. Kaya tuloy, pag ikaw nakarinig nito, may isip mo, may something sa dalawa. Kung paniniwalaan mo itong sinasabi ng sponsor. Kasi ang dating sa akin, napaka-sweet nila eh. Itong si tapos umalis na. Sumakay kami sa sasakyan ni Eds at sinabi po ni Eds na, Tita, ibababa ko kayo sa may kanto nila Bian at pumunta kayo sa bahay nila para humingi ng sorry sa nagawa niyo. So yun guys, at isinakay niya yung mga sponsors para ihatid doon. Malapit kina Biancy sa may kanto lang daw. At sinabi daw ni Kalingap Edu na mag-sorry sila kina Biancy. Itong mga sponsors po, So, tuloy. So, pagdating po namin doon sa bahay nila, pinapasok naman po kami ni Tyberan at nila Biancy at Hansel. Tapos po, na humingi po kami ng sorry po talaga kila Tatay Biran dahil po sa nangyari na nagawa namin mali. And yun pagdating nila doon ay pinapasok naman daw sila ng mga magulang ni Biancy
And sila ay humingi ng, itong mga sponsors ay humingi ng sorry sa nagawa po nila, no? So, tuloy. Ay, na wrong move po talaga kami. O, ba't sila maghihingi ng sorry kung wala silang kasalanan? O, ibig sabihin, kayo lahat na may pakana nito, sponsor. Di ba? Kasama si Edu sa bahay, hindi po. Parang iniwan sila ni Edu. Parang hinatid lang sila ni Edu malapit sa bahay. Pero iniwan din sila. Hindi sumama si Edu sa bahay. Parang iniwan lang niya yung sponsor. Siguro naghintay si Edu. Siguro maaaring iniwan niya sa labas. Ganon. Sige po, lakad na lang po kayo. Hanggang dito na lang po. Tapos ganon. Para hindi na sumama si Edu, I think. Para sa akin yun ang unawa ko. Hindi na sumama. Yung sponsor lang yung bumaba ng sasakyan. Hindi po namin nasabi na pasusundan namin si Ed doon sa Camagong. So, Inaamin niya na wrong move sila dahil hindi nila nasabi sa magulang ni Biancy. Hindi wrong move. Wrong plan. Mali yung plano nila. Na ano. Actually ako, sinasabi niya lang, nagkamali sila. Pero, pwede mo rin isipin, sinadya nila yan eh. Ito, sorry po sa sponsor Nating personal po Yes, ang version nyo kasi, nagplano kayo ng ganyan, pero ang dating, nagkamali kayo. Kasi ang pagkakamali nyo, hindi nyo sinabi kay Biancy na susunod si Edu. Pero ako ma'am, what if, sabi mo lang yan, what if lang naman to. What if, sinadya nyo talaga na hindi sabihin kay Biancy, kasi set up. Diba? Kasi syempre, pag sinabi nyo kay Biancy yan, na makikipagkita si Edu, hindi pupunta si Biancy. Kasi lumalabas, pwede mong ipalusot yan na hindi alam ni Biancy, hindi nyo sinabi talaga. Pero pwede din lumalabas na sinadyaan nyo na hindi nyo pa alam kay Biancy. Kasi pag sinabi nyo kay Biancy na sasama si Edu, hindi talaga pupunta yan. So anong nangyari dyan? Maaaring hindi nyo sinabi talaga, sinadyaan nyo hindi sabihin kay Biancy para sumama sa inyo si Biancy. At yun nga, di ba? Ako naniniwala ako dyan. Dalawang kwento yan. Kasi kwento yan ng sponsor yan. Sabi niya lang yan. Pero what if, sinadya talaga nilang hindi sabihin kay Biancy? Ganoon naman yan eh. Pero kasi alam nyo, ang mali dito, hindi kayo humingi ng payo kay Kuya Bal. Gumawa kayo ng sarili nyong aksyon. And napahamak nyo pa si Edu. Actually, mali yung ginawa ninyo eh. Kaysa nyo tignan, sa sponsor, huwag kayo magtampo po sa akin, ma'am. Para sa akin, mali yung ginawa nyong desisyon. Mali yung ginawa nyong plano. May pagkukulang po kayo doon. Sana, yung ganitong desisyon, humingi kayo ng advice kay Kuya Bal. Kasi actually, ang dapat yung isipin, si Kuya Bal, hindi lang si Edu, tsaka si Biancy. Di ba? Para sa akin, sino ba ang mas tinamaan dito? Ang Kalingap, at lalo na si Kuya Bal. Sana, kay Kuya Bal kayo humingi kayo ng Kaya lang, ba't hindi nyo sinama si Kuya Bal sa plano nyo? Bakit? Anong dahilan? Bakit hindi nyo sinama? Di ba? Sa plano. May something dyan. Na plano nilang pasunurin si Kalingap Edu doon sa Camagong kung saan sila pumunta. So, yun. yun po, nagkaroon naman po ng napatawad naman po kami at naintindihan naman po kami nila, Tatay Biran. At nung nakiusap kami kila Tatay Biran at Nay Hansel na gusto namin makita at makausap si Biancy. And yun na nga guys. At syempre, ganoon talaga. Pinatawad naman daw sila ng mga magulang ni Biancy. And then, nakiusap sila na gusto nilang makita ulit si Biancy at makausap. So, anong susunod? Personal na humingi ng tawad. So, Okay. So, yun pala. Kaya nila gustong nakita ulit si Biancy para personal na makahingi ng tawad. So, yun. kami ni Nay Hansel sa kwarto at doon po ay nakita namin si Biancy na nakahiga at yun po, pagtayo niya, niyakap niya po kami, nagkaiyakan, humingi kami ng sorry at in-explain po talaga namin ulit sa kanya na yun lang naman ang hangad namin, na maging maayos sila. Wala kaming ibang intensyon. Tapos yun po, after po nang niyakapan at iyakan, napatawad naman po niya kami at sinabi niya. And yun na nga, ang ginawa, ang sumunod na pangyayari guys ay pinapunta po sila ng nanay ni Biancy doon sa kwarto. At tinabutan nga nila na nakahiga nga daw doon. And then, pagpasok na nila ay nagkayakapan, nagkaiyakan, syempre magpapaliwanagan, and of course, magkakaintindihan. Natural, puro babae naman po yan. And i-explain nga nila na gusto lang talaga nilang magkaayos sila. No? Pero hanggang doon lang, wala silang plano na magkabalikan. So yan po. So ano pa? Alam ko na, wag na lang po namin ulitin yun. So, Hindi, mahirap magsalita na parang hindi daw magkabalikan. Kasi pag sinabi natin yan, may relasyon sila. Naging sila ba?
Di ko na sasabihin na para magkabalikan. Siguro magkaayos na lang. Siguro, sige, sabi natin, bilang magkaibigan lang, ganun. Pero nakakaawa lang si Kuya Bal para sa akin. Naawa lang kay Kuya Bal. So nangako sila na hindi na nila uulitin yon. Paglabas namin, in-offer niya po na ipahatid kami sa papa niya sa kanto sa sakayan. So, ganun din po yung ginawa ni Tayberan. In-offer And then after that, ay nagplano na silang umalis at nag-offer nga yung mga magulang ni Viancy na ihatid na sila hanggang doon sa kanto kung saan sila pwedeng sumakay or mag-commute. At ganoon na nga ang nangyari. So anong kasunod? po na sumakay kami sa kanila at ihatid kami sa Pero kanto. parang asahin kasi hindi mo ako guys bilang isang ganitong edad, hindi kasi sa akin mabenta sa akin yan. Sasabihin mo, hindi nyo, ang mali nyo lang, hindi nyo sinabi kay Beyonce. Nakapunta kayo sa daet, alam nyo yung gagawin ninyo. Pagdating sa bagay na yon, hindi nyo sinasadya. Kaya hindi kayo, mahirap kayo paniwalaan. Totoo lang. Sorry sa sponsor mahirap kasi paniwalaan yung kwento nyo na hindi nyo sinadya yun. Kasi maaaring sinadya nyo yung sinasabi nyo na hindi nyo napaalam kay Beyonce. Imposible po yun. Mahirap paniwalaan, lalo na may mga pera kayo. Mga edad ninyo, mga adult na kayo. Posible namang hindi nyo alam na kasi hindi namin pinaalam kay Beyonce. Mahirap Sa akin, hindi bebenta yun. Ako sa akin lang po hindi bebenta sa akin yung kwento niya Kung sa akin mo ikukwento yun, hindi ako naniniwala Para sa akin po yun akin lang po yun. So, hindi na po kami kasi nandun po si Ed sa amin. Sa kanto, nag-aantay. So, Okay, so ang nangyari pala doon ay naghihintay din si Kalingap Edo. Oo nga no. Naalala ko lang, di ba umalis si Kuya Bal? Yung time na nangyari to, Sabado to nangyari. Last Saturday po nangyari, based kay Erwin. Di ba umalis si Kuya Bal noon, Ma'am Criselda Costales? Tinaon na wala si Kuya Bal, pero andyan si Kalinga Prab, ang sponsor na ganyang bida-bida. Kasi naalala ko, umalis si Kuya Bal noon yung panahon na yun Doon sa may kanto kung saan sila hinatid ng tatay ni Viancy. Akala ko kanina ay umalis na si Kalingap Edo. Yung pala ay talagang hinintay niya sila. Oo, hinintay, pinababa lang. Naghintay lang si Edo doon. Okay, so tuloy. yun po, niyakap ko po si Tatay Beran, si Nanay Hansel, at humingi po talaga kami ng sorry ulit sa kanila. Okay. So, okay naman, at pwede pa rin naman daw po kaming bumalik doon, open pa rin, na makapunta kami doon. So yun naman pala guys, no? At bago sila umalis ay nagkayakap-yakapan pa sila sa mga magulang ni Viancy. And welcome pa naman daw sila na makabalik doon. So, ibig sabihin ay nakaalis sila na maayos ang lahat po, walang trauma, walang harassment, walang sakitan, walang magpapakamatay, walang gustong sampalin. Ganun po kasi yung ganun po kasi yung Oo OA lang kasi iba nagkukwento Sabi ni Boss Noli, ang punot dulo ng kaguluhan magmula sa wakwakan up to now mga sponsor. 12 Annalyn, oh yes, kaibigan mo lang ako and that's all I ever was to you. Ed, your love team. And I'm so stupid to make a biggest mistake of falling in love with my love team. Beyonce. Sabi ni 12 Annalyn. Grabe drama dito, no? Grabe talaga. Oo, tama si Boss Richard saka si Ma'am Criselda. Nalala ko na si Kuya Bal nasa Cavite noon. Tama si Ma'am Criselda Sabi, tinaon na wala si Kuya Bal. Pero andyan si Kalinga Prab, ang sponsor na ganyang bida-bida. Tapos sabi ni Boss Richard, nasa Cavite sila Kuya Bal nung time na yan. Kita mo? Sakto no? Sa Pia Jamang, hindi nga niyan sinama ni TQ ang mga sponsor na yan kumain sa labas. 2 times na yan nakipagkita kay TQ. Sinabihan lang sila busy raw. Oh. May isang sponsor na pumunta kay Nabi na ubusan ng pera ayon nanghingi sa live niya ng pera. Talaga? Miss Tin? Maria Sato, hindi nyo na ginala ang founder ng Kalingap. Isa ka na dyan, Eds. Hindi mo naman lang nirespeto ang founder ng papunta ng gumaka si Kuya Bal noon. Naku po, ang hirap nito. Ay, naku, sa ulo, no? yung mga balita na binobroadcast galing sa anti-Kalingap po, Mahirap to. Grabe. Hello, Makapagkwento Jenny. talaga si Hello, Mary. Nas. At Tuloy. wala na po yung nangyari kanina, yung time na yon. Tapos yun po, so paglabas po namin, nagkakwentuhan pa po kami nila Tayberan at saka lumabas pa po si Beyonce at nagsabi ng ingat sa amin. Tapos yun po,
bumalik na po siya sa loob hanggang nakapagpaalam na kami na umuwi. At yun po ang totoong nangyari ng araw na yon. At sana po itigil na po natin yung mga maling kinakalat na hindi naman po totoo. At bigyan naman na po natin sila ng peace of mind dahil pareho na po sila nasasaktan at nahihirapan. Gusto Peace of mind? Sasabihin mo sa amin? Sasabihin mo sa amin yan? Bigyan namin ng peace of mind? Kami nag-direct lang kami, na nakikinood lang kami. Kung hindi nyo kasi ginawa yan, tahimik naman lahat eh. Gumawa kasi kayo ng eksena eh. Sasabihin nyo sa amin, bigyan ng peace of mind. Kasalanan naman namin, kami gusto namin tumahimik to, yung issue na to. Baka nga yung flood control matatapos na. Yung issue kay Edo tsaka kay Beyonce, hindi pa. Matagal-tagal pa, umabot pa ng 10 years to, ha? Diba? Gano'n na naman yun eh. Sabi nyo sa amin, bigyan namin ng peace of mind. Kami ba may gawa niya? Nakikinood lang kami. Nag-direct lang kami. O, ang tanong sa inyo, kung hindi nyo kasi ginawa yung eksena na yan, kinausap niya si Kuya Bal, walang gulo, walang issue. Ba't kasi kayo gumawa ng ganyang akbang? Hakbang. Hakdog. Hakbang. Diba, ba't ginawa nyo yan? Kayo may kasalanan yan. Tapos sasabihin nyo, peace of mind? Gusto nyo lang magkaayos? O tignan nyo, ginawa nyo, nagkaayos ba? Diba lalong gumulo? Maraming mga haka-haka ngayon na lumabas. Kasalanan nyo yan, huwag nyo ibintang sa amin, ha? Pambira kayo, ha? Diba? Sabi mo, peace of mind? Tigitigilan nyo ako dyan, ha? Hindi namin kasalanan yan. Pero sabi ko nga, para sa akin, na kay Edo na lang yan kung magsasalita siya dyan. Pero kung tahimik siya, ano lang yan, patay issue na lang yan. Ganun na lang po yan. Pero anyway, matatabunan na lang yan ng Edbri. Ganun na lang yan. Pero syempre, alam nyo, ang nagiging problema lang dyan, alam mo actually, naiintindihan ko naman yan. May mga issue, kailangan mo, huwag ka na magsalita. Patay issue na lang. Pero alam mo, yung issue na yan, mabubuhay yan, promise. Kahit tabunan mo ang issue, tabunan mo pa yan, takpan mo pa yan, dating ang panahon, mabubuhay yan. Bakit? Kasi ang tawag doon, minumulto. Mumultuhin pa rin kayo ng issue. You know why? Bakit? Kasi hindi maliwanag yung nangyayari. Wala nagsasalita. Kapag hindi nyo pinaliwanag sa tao yan, nanatili kayong tahimik, meron kayong mga tinatago, may mga sikreto kayong ayaw pa alam sa tao, pero darating ang time, kahit sabihin nyo tabunan nyo yan ngayon, for now, pero mabubuhay yan. Kahit 1 taon, 2 taon, mabubuhay issue na yan, promise. Hanggat di kayo nagsasalita, pwede naman kayo tumahimik. Patay issue, tawag doon patay issue. Para safe kayong lahat. Pero darating ang time, lalabas ang totoo. Kasi tandaan nyo guys, walang sekreto ang hindi nabubunyag. Lahat ng tinatagong sekreto, malalaman yan. Aalingasaw yan. Kahit anong pigil mo, aalingasaw ang totoo. Sabi ni Miss Tin, sana yung flood control mabuhay din, Kuya Mars. Sabi ni Richard Tugna, ang tanong, bakit gumawa ng kwento si Erwin na hindi niya alam ang buong kwento? Yan ba? Isa pa yan. Ang tanong, pero sinasabi niya, totoo daw sinasabi niya. Di ba? Ang tanong, bakit gumawa ng kwento si Erwin na hindi niya alam ang buong kwento? Yan ang tanong. Bakit siya gumawa ng kwento? Pero sinasabi niya, nanindigan siya, totoo sinasabi niya. Yun ang sabi niya, sweet daw. Sabi ni Sapia Jamang, pa-Apple kasi akala nila maayos nila ang EDSI. Move on na kayo, may Edbri na. Tama na yan. May Edbri na, wala na yan. Ako. Ma'am Elmira, gusto daw nila magkaayos. Sino ba sila ang dapat mag-ayos dyan? Yes, exactly. Ang pamilya ni V at Eds, kaso ayaw na yata makita ni Beran si Eds. Yun lang. Sabi ni Maria Sato, pabalik-balik na naman yan. Hoy, Eds, magpakalalaki ka. Ayun lang guys. Anyway, karapatan ni Papa Eds ang magsalita o hindi magsalita. Patay issue. Pero sabi ko nga, malalaman yan. Kasi mahirap yan pag nabuhay yan. So, nasa kanila na yan guys. Kung gusto nilang magsalita dyan o patay issue. Piliin na lang nila patay issue. Tahimik na lang lahat. So, ganun lang po yan. Kaso si Batang LU, in-upload. Napansin ninyo, ba't dinilit ni Birador? Napansin niyo, ba't... Kaya, sabi, dapat dinilit ni Birador
Pero bakit dinilit ni Birador? Lumalabas daw, binabas daw si Edo. Kasi sabi ko naman, kahit hindi mo, kung di naman totoo, ba't ka matatakot? Kaso ba't niya dinilit? So, mahirap po yan. So, anyway, panoorin muna natin tong update ni Kuya Bal. Every dinner, pakinggan muna natin to. Shoutout po sa lahat ng mga viewers natin dyan. O, ikaw, O, yung wala, madilim ang live natin. Tunay ang salita, pagreaksyon ng usapan siya'y nauna. Sa vlog niya'y damang-dama, ang puso't malasakit di nawawala. Marzano TV.